Ang application na ito, hindi na lang puro dancing at trending videos ang laman. Hindi na lang for entertainment dahil sobrang daming negosyante na ang ginagamit ito para kumita. Check out, check out! Damit man yan o mga pampaganda, pwedeng-pwede na natin nabili kahit nasa bahay lang. Pero alam niyo ba na pati mga super fresh na gulay at prutas na bagong ani, pwede na rin i-check out online? Tika po! Ako nga pala si Kuya Joe, ang yung dakilang tindero. At ito naman si Ma'am Susan, ang ating dakilang tindera. Yes! Ayan, ako po magtitinda ngayong araw na to dito sa Suki Grocery. Kaya nakikita ho niyo sa aming harapan, napakarami ho paninda dito. Galing ito sa mga magsasaka natin mula sa iba't ibang. Oho, tama ang dinig niyo mga kanegosyo. Ang mga gulay at prutas na ito mula sa mga farmer na naengganyo ng kumagat sa online selling. Atake! Aayaw ka pa ba kung ilang click lang sa cellphone? Makatatanggap ka na ng super fresh na prutas at gulay. At ang best part, presyong palengke ito makukuha. Nako mga kanegosyo, nandito po tayo sa processing center ng Suki Grocer at kasama natin ang CEO na si Brian. Paano ba sistema dito, Brian? Tuwing gabi po, dumadating po yung mga fresh vegetables galing po sa ating mga partner farmers. Meron po tayo sa Nueva Ecija, sa Nueva Vizcaya, Baguio, sa Benguet, dito sa South. Tunasan, sa South. Oo. So, tuwing gabi po, may mga 11 p.m., dumadating na po ang ating mga fresh produce galing sa ating mga partner farmers. And then from there, pinoprocess po dito sa facility na to para ma-deliver the next day. Karen nila magbenta ng bagsak presyo dahil direkta na silang bumibili sa mga farmer. Wala nang middleman na kailangan pang bayaran. Kung kaya natin ma-decrease ang layers ng middlemen, mapapamura ang produkto para sa consumer at mabibigyan natin ang farmers ng mas mataas na presyo. Tingnan natin yung iba mga... bakit ang sili mo ang lalaki? Mahal ang sili ngayon. Sigang. Ito patola. Patolang Kastila. Ito. Ay, ang laki. Saan galing ito? Capsicum. Galing sa isang partner. Ang bango. Ito lang. Ulam na. Talagang pinag-aralan nila kung paano ito madedeliver ng sariwa pa. Napaka-convenient, no? Yun po yung kahirapan ng ganitong klaseng negosyo. Kasi po kung bibili kayo ng non-perishable items, madali mag-sort eh. Dito talagang meron kang temperature controlled zones na kailangan mo ipagdikit right before shipping. Ang kanilang bentahe, matatanggap mo na ang iyong order in just 24 to 48 hours. Ang kanilang mga partner farmers, tinutulungan din nila magkaroon ng PhilGAP certificate mula sa Bureau of Plant Industry sa tulong ng Department of Agriculture. Layunin nitong protektahan ang kanilang consumers o buyers. Ang PhilGAP certificate kasi ay nagsasaad na may good quality, food safety, environmental safety and protection, at farmers benefit sa mga may hawak ng certificate na ito. Isa po sa hamon sa buhay po namin bilang isang magsasaka ay kung papaano maibenta ang aming produkto na hindi rin naman po kami nalulugi. Malaki po ang tulong ng Suki Grocer dahil mas mataas po doon sa normal na pag nagbibenta kami dito sa sakahan. Hindi po nila binabarat. Mag-invest ka muna sa partnership katulad ng ginagawa namin with Suki Grocer. Bago kami magtanim, mayroon na silang market. Wala na kaming problema doon sa pagbibenta. Pero hindi lang farmers ang natutulungan nila. Nakilala rin namin sina Kuya Joseph, ang very energetic na live seller ng Suki Grocer. Minsan, mismong sa mga farm siya nagla-live selling. Kasama niya ang kanilang video and live stream team. Ipinasisilip nila sa mga manonood kung saan galing ang kanilang mga tinda at kung sino ang mga nagtanim nito. Pero ngayon, nadatnan ko si Kuya Joseph sa processing center nila. So Kuya Joseph, bakit ikaw ang napili nila na gumawa ng live selling everyday? Kasi dati picker ako sa gulay. Picker ako ng mga gulay. Saan? Dito mismo sa Suki Grocer. Ikaw pumipili? Yes. Siyempre po, abang nagre-repack po, ayun. Siyempre, masaya sa ginagawa. Ayan, at yun, ito, siguro itong mukha ito pang masa talaga. Yes po, ang mga mahirap o struggle po sa ginagawa ko, no? Yung mahirap kumbinsin yung mga tao. Yes po. Ano ang mahirap sa ginagawa mo?
pinakamahirap kasi, ma'am, unang labas pala, ma'am, ang tingin ng tao, ma'am, wala pang scammer tong taong to. Wala pang ginawa, suspect na. Ayun na, ayun na. Wag mo naman inisip na scammer ka. Ayun naman, pero ang panlaban ko naman, eto, hindi to AI. Hindi to AI. At syempre, hindi to green screen, ha? Hindi to green screen. Ayan po, ayan. Tapos kaya ang live selling skills ko? Pika po! Ako nga pala si Kuya John, yung dakilang tindero. At ito naman si Ma'am Susan, ang ating dakilang tindera. Ayan, ako pong magtitinda ngayong araw na ito dito sa Suki Grocery. Kaya nakikita nyo sa aming harapan, napakarami yung paninda dito. Galing ito sa mga magsasaka natin mula sa iba't ibang probinsya. Ito na, pinipili na kayo. Nako, ito akala nyo plastic. Totoo ho ito ay capsicum. Pero sa ating Pilipino, ito po ay bell pepper na kulay green. Hindi ko alam kung saan galing ito, pero alam ko galing ito sa Pilipinas at binibenta ngayon sa Suki Grocery. Kaya check out nyo na! Check out na kayo! Check out na! Yes! Bakit nga ba tila mga kabuting nagsulputan ng mga live sellers sa TikTok? Kasi nandun na po yung market. Ando na. Nandun yung market. So, the average Filipino po spends up to 3 to 4 hours a day on TikTok. So, kung gagawa po kami ng sarili namin live selling, medyo magastos po sa teknolohiya at saka sa pag-market nun. So, we leverage the power of social media. Pero bukod sa live selling, may sariling application din sila. So, ang Suki Grocer po ay isang online grocery store. So, covered po natin. Pag inisip mo lahat ng laman ng refrigerator mo, so gulay, prutas, karne, itlog, yung app po is available anywhere in the Philippines, but our delivery coverage ay hanggang Bulacan all the way down to Batangas. At para sa mga nakabili na sa kanila, pwede rin daw kayong kumita. Sa TikTok, meron po silang programa na tinatawag na affiliates. So meron po kaming store doon at lahat po ng mga customers namin na nakasubok na ng Suki Grocer, pwede rin po silang magbenta ng aming products na nandun sa store. Tapos may porsyento po sila. May tuturing na start-up o nagsisimula pa lang ang negosyo na ito. Kailangan talagang gumastos para magkaroon ng tinatawag natin na scale para makaserve tayo at these prices. So at this point, parang talagang more on your advocacy pa lang ang ano mo dito. Yes. Yes. Saka siguro kung mayroong isang maganda, yung nakakapag-provide ka ng job doon sa mga tao mo, di ba? Yes. Sabi nga nila kung ano ang iyong itinanim ay siya ring aanihin. Kaya para sa mga nangangarap sumakses sa negosyo, simulan na ngayon pa lang ang pagtatanim ng mabuting adhikain at diskarteng pangmalakasan.